Ang ating banal na misa ay naalay natin para sa ating pasasalamat at pasasalamat nina Alice Ganapin, Esther Pedro, Amelia Fernando, Ha Sung-Woon, Ichivaria family, Ivan and Jocelyn Fulgar Gamboa, Hunya family, Chato, Tracy and Angelica Di Malanta, Marilyn and S.P. Cano, Albert, Christine and Lorenzo De Malanta, Pasawa family, Fulgar family, Greg Tenebro and family, Alonso family, William Fadol family, Sarmiento and Bacatan family, Ramos family, Dinas Peck Company, Jeronimo family, Dr. Rodrigo Valenzuela family, and Johanna Paula Galan. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan ni na Ganapin family, Leo Tige, Kim Nino Ansilje Garcia, Albert De Malanta, Amelia Fernando, June and Belen Hunya, Miko Santos, Echevarria family, Alain Martin, Garma and Martin family, Alonso family, Ragos family, Jesus Padol, Delia Pineda, Ayan Royce, Brian James and Rian Joyce Padol, Sergeant Alfredo Hugo, Dr. Charlie Ann Hugo, Gerly Castro, Dr. Nico Valenzuela, at sa lahat ng healthcare frontliners. Sa kagalingan ni Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Azanza, Betty Clemente, Josileto Caprisostomo, Dang and Julia Bakiran, Christine Valerio, Chin Olivar, Eden Abihuela, Maricar Encarnacion, Francisco Ocampo, at sa mga dinakuan ng COVID-19 para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga nakaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa ni Hermenia, Ben, Liovino, Remigio, Josefina, Lina, Romeo, Mary, Edgar, Ireneo Sr., Aurora, Reynita, Hiner, Ahmed Emmanuel, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Julito, Tiborcio, Victor, Mariano, Eustaquia, Pepito, Mariano and Emilio, Eduardo Sr., and Lyra, Mario and Linda, Marive and Stephen, Felipe Jr., Zaidiel, Rodolfo Sr., Leoncio Jr., Pacifico and Erlinda, Margarita and Saturnino, Henry, Rodolfo, Grant, Hanfredo, Josefina, Abelardo Sr., Edelberto, Mardonio Jr., Esther, Baldwin, Henry, and Julie, at sa mga kaluluwa ng mga namatay ng COVID-19. Tumayo po tayong lahat at sabayan ng ating puro sa ating pangbungad na awitin. Ating pong simulan ng ating banal na Eucharistia sa ikalimang linggo at huling linggo ng ating panahon ng Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang paggabay
liwanag, kaligtasan dala ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Dahil sa lungkot at hapis na naranasan niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro, ipinamalas ni Jesus ang kanyang dakilang tanda. Muli niyang binuhay si Lazaro bilang katibayan na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, inilahad ni Jesus ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masikasik na tumahak sa kanyang dinaraanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsasabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinatawag kong Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagpatawad ko't paghingi ng inyong tulong. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos.
Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya siya sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumubuhay kay si Kristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinanaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit, nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin
kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot ni Marta. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Sa ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tignan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yung ngip na natatakban ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot naman si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinasabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinidirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live, gayon din sa ating mga pamilya at tahanan, Sunday, the Lord's Day, araw ng ating pamamahinga, araw ng ating pagdarasal. Hindi man tayo makapagsisimba physically, tayo ay sama-sama bilang isang simbahan na magdarasal. Kami nasa loob ng simbahan, kayo naman ay nasa kanya-kanyang tahanan na sinasabi nating tunay nga, maging ang ating pamilya ay tinuturing natin na maliliit na simbahan na pinapanahanan ng ating Panginoon. Sa ating pagdiriwang ngayon, tila baga ay we are now on the last Sunday of the season of Lent. Malungkot dahil yung unang araw ng ating Kwaresma, Ash Wednesday, punong-puno tayo. Sama-sama tayo. Wala pang social distancing. Pero ngayon ay magtatapos na yung ating paghahanda ng pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma. Tayo ngayon ay nasa kanya-kanyang mga tahanan. Dapat sumusunod sa itinakda nating quarantine, stay at home, nang sa gayon tayo nga naman ay maging ligtas. Pero tayo man ay nasa kanya-kanyang tahanan, pinapalakas natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating mga gawaing espiritual na siyang palaging imbitasyon, panyaya ng ating simbahan na sabi natin, totoo, sa panahong ito,
ng ating nararanasan na COVID, hindi lang natin papalakasin ang ating immune system. Hindi lang natin papalakasin ang ating commitment sa pagsunod sa itinakda ng ating gobyerno na quarantine, stay at home, kapag kailangan lang, na kailangan talaga na lumabas sa kalang lalabas, it must be a conviction. No? Pero mas ang paanyaya pa rin sa atin, itong mga paghahandang ginagawa natin, huwag maiiwanan ang paghahanda natin ng ating sariling kalooban, ng ating sariling spiritual nourishment. Diba sabi natin, ang dami-dami nating paghahanda, ang dami nating oras para maghanda. At ang spiritual na paghahanda ay sa tingin ko isa rin sa napakagandang sandata, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Wala na tayong pagkakapitan. Hindi natin pwedeng kapitan ang ating kayamanan dahil pare-pareho, mayaman ka man, mahirap ka man, tatamaan ka ng COVID. No? Babae, medyo vulnerable nga lang yung ating mga nakakatanda, pero lahat tayo, we are on the same boat. Kaya't sabi sa atin, ang ating panlaban, huwag nating iiwan, ang isang pinakamalakas sa sandata ay ang ating pananampalataya. No? Hubugin, patatagin. Bakit ko ito nabanggit? Ang ganda-ganda ng Ebanghelyo natin na pagkukunan natin ng ating pagninilay sa huling linggo ng Kwaresma. Hindi ito pinili, ito talaga ang nakatakda. Kung kayo po ay talagang medyo palaging sumusunod at may kaalaman, knowledgeable sa ating liturgical celebration, meron tayong tinatawag na Year 1, Year 2, and Year 3, ABC. Alam niyo, we are now on the cycle A. No, iba-iba yung gospel natin on the 5th Sunday of Lent. And for today, for this year, Year A, we have the story of Lazarus. No? Takdang-takda. Talagang tiyempong-tiyempo, God's will. It speaks about death. It speaks about sickness. But it also speaks about the great faith. No? Yung pananampalataya. Ang ganda-ganda ng dialogue sa pagitan ni Marta at ni Jesus. No? Kailan po huli nating naalala ang encounter between kay Marta at kay Jesus? Diba? Naalala ba natin? No? Nagrereklamo si Marta, bumisita si Jesus sa kanilang tahanan. Si Marta ay abalang-abala sa mga bagay na material. Sinisimbolo ng kanyang ginagawa sa loob ng kusina, paghahanda ng pagkain, paghahanda ng inumin para kay Jesus. Everything physical. Martha is the one preparing. But on the other hand, sabi naman ng ating kwento ni Martha at Maria, si Maria, nakaupo sa tahanan ni Jesus at nakikinig. Kaya nga naman, nagalit si Martha. Sinugod niya si Jesus at sabi niya kay Jesus, Panginoon, hindi po ba kayo nababagabag na ako hindi na magkadaugaga sa ginagawa ko, the physical things that I am preparing. Samantalang yung kapatid ko nakaupo at walang ginagawa, nakikinig lamang sa iyo. Then, with all surprising respond, the Lord said, Martha, Martha, you worry too much. Marami kang abalahin, alalahanin, pero pinili ni Maria ang nararapat at ito'y hindi aalisin sa kanya. No? With that simple encounter, sabi natin, no? Medyo, sabi natin, bad shot si Martha. Hindi ang kanyang pinili, ang magtrabaho sa kusina ay hindi pinananagigan, hindi sinang-ayunan ng ating Panginoon. Pero bakit ko ito pinaalala? Kasi this time around, second encounter, anong nangyari? Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit, eventually namatay, pero nang dumating si Jesus, the same encounter again. Pero this time,
it is a different story. Diba? Narinig natin yung pagpapalitan uli sa pagitan ni Marta at ni Jesus. At ano yung sabi ni Marta? Panginoon, kung kayo po'y naririto, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero alam ko ano man ang hingin ninyo sa Diyos, ipagkakalob sa inyo ng Diyos. And then the Lord speaks about, ako ang daan, ako ang buhay. At naniniwala ka ba ang tanong sa kanya ni Jesus? And then Martha spoke her profession of faith, ang kanyang credo. Opo, nananampalataya nga po ako na ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na naparito sa daigdig. We speak about the growing faith of Martha. Okay, sabi sa atin, maganda yung ating ebanghelyo kasi tinuturuan tayo for us to realize, yes, we come to prepare our stock. Marami na tayong nabili. Huwag naman sanang hoarding. Tama lang para sa ating pamilya. Naghanda na tayo ng ating mga preventive measure, ang ating mask, ang ating alcohol, ang ating guantes, ang ating kapote, bota, talagang hindi na tayo papasukin. But again, sabi ng ating ebanghelyo, the need for us to grow in faith. Makita natin, palaguin natin ang ating pananampalataya katulad ni Martha. Dahil sabi natin, sa panahon ngayon, ang taong matatag ang pananampalataya. No? One time nakakita ako ng isang post, maging yung ating kapulisan. Pinagdarasal natin ang kaligtasan ng ating kapulisan na nagbabantay sa ating mga checkpoint. Ang ating mga barangay tanod, mga barangay officials, sila yung talagang gumagalaw. Hayaan natin sa kanila ang paglabas, ang paggalaw. Pero nakakita ko sa isang post, before they begin their duty, before they begin yung kanilang oras ng pagbabantay, yung mga pulis sama-sama munang nagdarasal. Ang mga doktor bago magsimula ang kanilang duty, sama-sama munang magdarasal. Kasi kailangan nating palakasin ang ating kalooban upang magampanan natin at maharap nga natin ang napakabigat na pagsubok na nasa ating harapan, no? To reinforce our inner, sabi natin, our inner strength. Kailangan palakasin at patatagin yung ating pinagkakapitan. Kung hindi, madali tayong bibigay. I come to read one post. Ang daming oras para magbasa. Pero be careful sa pagbabasa. Huwag magbabasa ng fake news na nagpapakalat ng kalituhan, nagpapakalat ng pagkakahiwa-hiwalay, nagkakalat para ikaw ay magalit. No? Kaya be careful also of reading. And then I saw one article, sa ibang bansa ito nangyari. Yung nurse, siyempre naglilingkod siya sa mga pasyente. Ito'y nangyari sa ibang bansa. Pagkatapos yung nurse eventually got infected with the virus. And then after certain days of knowing na siya ay naapektuhan at nahawa ng virus, siya ay nagpatiwakal. Okay, sabi sa atin, sayang. No? Bakit ko sinabi? Huwag sana yung ating pag-iisip ay hindi naaayon sa tunay na kalooban ng Diyos. Bakit kanyo? Yung ating pag-iisip at mentalidad, ay, mamamatay naman tayo eh. O kaya sasabihin ng ibang mga kabataan, lalong-lalo na nababasa ko sa ibang bansa, ay, if you will have COVID, you will have COVID. But for now, no one will stop me in partying, in doing what I want. No? Ang tawag natin dyan, fatalistic mentality. Mamamatay ka rin naman, okay lang, at least mamatay kang maligaya, wag. Hindi ito kasi yung pamamaraan ng Diyos. Kaya ngayong ating ebanghelyo, what is the hint? Sabi ng ebanghelyo natin, hindi hinayaan ni Jesus na kamatayan ang siyang maging huling salita ng ating ebanghelyo. Diba sabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Kaya nga binuhay ni Jesus si Lazaro na nagpapahiwatig ng pagpapahalaga ng Diyos sa buhay.
pagpapahalaga at pagkalinga ng Diyos sa buhay natin. Sabi sa atin, we come only to realize God's will. We come only to have a glimpse. Masilip natin ang pamamaraan, ang kalooban. Ano bang gusto at ano ba yung pagtawag ng Diyos sa atin? Kung maiintindihan at papalakasin natin ang ating ugnayan sa Diyos. Palakasin ang pananampalataya. No? Katulad ni Marta, hindi nanatili sa kanyang kawalan ng pananampalataya noong una silang makita ni Jesus, but Martha grew in faith. Ganon din tayo. Lumago sa pananampalataya. Ikalawa, napakaganda rin ang ebanghelyo natin dahil nakita natin yung when I was reading the gospel, I saw a deep emotion of the Lord. Diba? Ilang beses nabanggit ang salitang nanaghoy, no? Nanaghoy. Ano ba yung ginamit na salita? Muling napahimutok si Jesus. Parang sinasabi dito, yung mga malalim na salitang ito, hindi lang siya naiyak, talagang nanaghoy. Mas malakas. It's a strong feeling. Okay, sabi sa atin, it's a very symbolic. Yes, it's a very dramatic, but it's also one of the most moving episode in the gospel that the Lord shows forth His emotion. Umiyak at nanaghoy. Hindi lang simpleng isang tulog ng luha sa isang mata, pero talagang nanaghoy. Talagang umiyak ng malakas ang ating Panginoon sa kalungkutan ng pagkawala ng kanyang kaibigan. At anong tinuturo sa atin ito? Kung paano ang Panginoon ay lubos na nagmamahal. Nakita natin yung kanyang pagmamahal. Ang isang tao will never be affected for persons that were not connected with Him. Pero kapag ang tao ay malapit sa iyo, we are experiencing so many death around us. No? Araw-araw nagbibilang tayo ng kamatayan. Araw-araw, in one way or the other, meron tayong mga malapit na kaibigan na namatay, kamag-anak na namatay dahil sa ating nararanasan. I think a very beautiful image of the Lord being so much affected with the death of someone. Bakit kailangan natin ito? Kailangan natin ito dahil if we remain indifferent, if we remain unaffected, we will never move. We will never do things and see things seriously the way we need to see them. Diba? Pag ang mga bagay ay totoong naranasan mo, pag malapit sa iyo, halimbawa may namatay kang kamag-anak because of the COVID, you see it differently. You see the situation differently. And you are engrossed. Talagang damam mo na itong bagay na ito naka-apekto sa iyo ng malaki, kaya masidhi ang iyong pagnanais na pigilan, tapusin ang virus na ito sa paligid. Because you have experienced, you have entered into the sorrow of losing someone. Ganun ang ipinakita ng ating Panginoon. At ganun din sana ang pamamaraan na makita natin. Ang tawag natin dyan, not merely sympathy. Ay, sige, pagdarasal namin kayo, sige lang, uwi na kayo, kakain na kami ng masarap. But not only sympathy, but the word is to empathize. Ilagay mo ang iyong sarili sa kinalalagyan ng mga taong nawalan ng minamahal. And you would come to realize the seriousness of the situation. Makikita mo ito, halimbawa, nanonood ako ng video habang ginagawa ng ating mahal na Santo Papa
ang kanyang pagdarasal sa sanlibutan, you would really feel, you would touch the sadness of our Holy Father. You will touch the concern. Kasi kung ikaw ay nakakadama ng malalim na pagkalungkot, you're affected what is happening, then you are touched. Then, when you are touched, you are moved. Gagawa ka ng paraan. Kasi ang kabaliktaran nito ay indifferent. Diba? Ay, may namamatay. Pakik ko. Basta wag lang yung pamilya ko ang mamamatay. Until such a time, biglang ang iyong kasama sa bahay ang maaapektuhan ng sakit na ito at saka ka lamang gagalaw. Ganun yun eh. But for now, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, to have that empathy. Ngayon pa lamang maramdaman natin ang kalungkutan na nagdarama ng mga taong nawawalan, ang kahalagahan ng buhay, the seriousness of the situation, para nang sa gayon makita natin yung urgency ng ating dapat gawin. Hindi natin babaliwalain. We could only have that reaction upon, sabi natin, the sense of empathy. So nakikita natin si Jesus, nakikita natin ang mahal Santo Papa, makikita natin ang mga taong nawala ng minamahal sa kanilang kalungkutan, kaya nakikita nila ang realidad sa ibang pamamaraan. At ganun tayo iniimbitahan. Makita natin, katulad sa mata ni Jesus, ang mga bagay, ang realidad. Nang sa gayon, tayo nga naman ay gumalaw. Tayo ay mapukaw. Tayo nga naman ay tumugon, katulad ng ating Panginoon. Bandang huli, sabi ng ating Ebanghelyo, sa bandang huli, binuhay ni Jesus si Lazaro. Nagsasabi sa atin ng kanyang pagmamahal sa buhay, pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa tao na malapit sa kanyang puso. Death is not our calling. Death is not our destiny. Hindi magwawakas kamatayan ang ating sitwasyon. Jesus makes us realize that when we give ourselves to the Lord, when we give ourselves to loving, when we give ourselves to our commitment to stop spreading this virus, it will never end to death. Kaya sabi sa atin, ang huli nating panalangin for us to realize, katulad ni Jesus na binigay niya ang kanyang sarili 100% sa kanyang misyon, sasaksihan natin ito sa susunod nating linggo, ang kanyang pagkamatay, ngunit ang kanyang muling pagkabuhay, ang pinakamataas na selebrasyon ng ating simbahan. Ito rin ang ating minimithi. Ito rin ang siyang ating isasabuhay. Makita natin na hindi kamatayan ang katapusan ng kwento na ito, kundi buhay. At ang buhay na ito ay ating mararanasan kung sa ating sarili tayo ay may pananampalataya, tayo ay dumadamay, at tayo ay nagbibigay ng sarili sa iba. Amen. Ating ngayong sambitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaman. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong puso nawa tayong manalangin sa Diyos Ama upang makabahagi tayo sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ang ating sasambitin sa bawat panalangin, Ama namin, pakinggan mo kami. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong magbigay ng pag-asa sa mundong ito na nananatiling nagdurusa habang naghihintay sa kalayaang hatid ni Kristo. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa ating bayan, makabangon nawa tayo mula sa ating mga pagsubok sa buhay, makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may pag-asa sa hinaharap. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa mga katulad ni Maria at Marta, manatiling matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus na siyang muling pagkabuhay at buhay. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa mga yumao, matanggap nawa nila ang kaganapan ng buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Diyos naming Ama, nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan, tulutan mo makabangon kami sa aming kawalan ng pag-asa, sapagkat naniniwala kaming walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ng alak at tinapay, ang ating mga panalangin at intensyon, ang ating mga sakripisyo ay kalugdan nawa ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay dumadalangin ang mga pinagsalob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di na naiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazaro, kaibigang giliw. Siya'y di na naiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo,
kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin ay bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsasiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, na pumuno ang langit at lupa ng kamalatian mo. Ang sana sa kalikasan, pinagpalang ang paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa inyo at sa kanararami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, namin natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tahanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Maria, Birheng Ina ng Diyos, kay San mga apostol at lahat ng mga banal, San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iniling po namin, kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, patuloy mong sinasabi sa amin hanggang sa ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya. Huwag ang mga nagawa naming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Please, bibig po.
Naririto ang kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Naririto ang ating Panginoon, siya ang ating buhay, siya ang ating muling pagkabuhay. Mapalad tayong tatanggap ng kanyang banal na katawan. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually in my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself fully to you. You never permit me to be separated from you. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayin niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila'y makahanap ng lunas sa epidemyang ito. Nawa ay iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pag-ibayuhin mo sa amin ang pagnanasang kumalinga at dumamay, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, anak mo, at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Isidro Labrador. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang na walagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyong kayo habang
iginagawad ang ating pagpapala. Ang Diyos Amang mawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyo, sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na Eucharistia, humayong kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sino man